Ano po ba ang expectation ninyo at gusto ninyong marinig sa SONA ni PBBM ngayong hapon? That's interesting. Kanina lang, I did a video predicting kung ano yung mga posibleng sasabihin ni BBM dito. I think what he will try to highlight is yung una, economic achievement, peace and security, and then yung ating yung PAC Silica, yung supposed achievement na yan for the government. And then most likely ang highlight ng kanyang SONA would be this supposed cases regarding flood control. Kasi dapat meron siyang summation o yung conclusion nung nangyari nung last year after sabihin niya yung maya naman kayo. So basically, yun ang tingin ko magiging content ito. So, dito po sabi nyo nga po kasi ito yung expected na pwedeng sabihin. And of course, ipagmamalaki niya economically yung achievement ng kanyang administrasyon. Sa inyong naging obserbasyon, meron ba naging achievement yung ekonomiya po under his administration? Well, this is the challenge to the administration, kasi for the past 4 years, ito na yung ikalimang SONA niya, second to the last SONA niya ito. Wala tayong naging major na economic achievement as of the moment. But mamaya siguro i-highlight niya yan yung ating recent pagkakasama sa listahan ng upper middle income category ng under the World Bank rankings. Sasabihin nila na ito ay patunay na meron na umuunlad yung pamumuhay ng mga Pilipino. But again, everybody knows right now na hindi naman talaga umuunlad yung pamumuhay ng mga Pilipino. Actually, pahirap na pahirap yung day-to-day grind ng sambayan ng Pilipino. So this is really a bit of a challenge. Actually, malaki. Hindi ito just a bit. Malaking challenge ito sa administrasyon na patunayan na marami silang nagawa sa 4 na taon na nagdaan para umayos ang buhay ng mga Pilipino. Doon po sa aspeto ng peace and security, ang isa po sa alam natin na pagtutuunan dyan ng Pangulo ay yung issue ng external security natin, especially yung issue natin dyan sa West Philippine Sea. May nakikita ba kayo na magandang iuulat ang Pangulo tungkol dyan? Wala akong nakikita maganda siyang maiuulat, except the fact na sasabihin na naman nila na ready tayo sa gera, na ready tayo sa makipaglaban sa China, poproteksyon na natin ang integridad ng ating teritoryo. The common catchphrases. Pero hindi naman talaga siya kasi nata-translate into a concrete international policy na nagbebenepisyo ang sambayan ng Pilipino. If you will notice, dito sa buong Southeast Asia, although other countries have also conflict with China regarding territory, tayo lang ang may ganitong kalaking problema with China, as in talagang merong may physical escalation of trouble. And I'm worried about this because sinabi ko nito sa mga previous vlogs ko. Baka kako ito ay something that is artificial and they are creating a scenario where we will be in conflict with China directly through armed conflict para magkaroon ng justification for a declaration of martial law or state of war para lang manatili sa pwesto. And that's a dangerous prospect pag nangyari yung ganun. Kasi di po ba under our present constitution, medyo mahirap magdeklara ng martial law dahil kailangan pa ang approval ng Kongreso. Pwede bang gawin po ng Presidente na magkaroon ng ganitong kapangyarihan kahit walang approval ng Kongreso? Definitely there will be a congressional approval. However, with the present composition of the House of Representatives, kahit ano uubra dyan I don't think the House of Representatives will say no to the President at this time. I mean, the vote in the impeachment ni Sara Duterte will already be a barometer
ito'y sukatan na para makita natin kung nasaan ang House of Representatives patungkol sa mga polisiya at mga programa na gustong isulong ng Malacanang. So, things are not looking good insofar as yung checks and balances are concerned. Kasi kahit na may constitutional provision, if they wanted to push for it, they can always bend the law. Kaya nga. Pero attorney, how would the 2028 elections play? Kasi ngayon, di po ba malakas pa ang koalisyon ng administrasyon? Pero come 2027, anong nakikita ninyo? I think yung sinabi ko noon na after the election of 2025, actually, pahina na ng pahina itong administrasyon. That's why they are resorting to bullying tactics na yan. Hindi na ito the regular yung politics na meron tayo before sa ating bansa. Ngayon talagang persahan na. Dahil in terms of popularity, I think may problema itong administrasyon. Sa kandidato pa lang, wala pa rin silang maitatapat. Kung si Sara Duterte will be the one to represent the opposition. There is no one mula sa hanay ng administrasyon. Yung partido mismo ng presidente, Partido Federal, sila ang ilalaban nila doon. Now you go to, kung mag-import man sila ng kanilang kandidatong i-endorso, they would have to go to the Pink, to the Dilaws. Sino yung ilalaban nila doon? The highest ranking would be Leni Robredo. But even Leni Robredo is just about 20 points down kay Sara Duterte. So, I think this is a big problem for the administration sa kasalukuyan. And unless they do something radical, magkakaroon ng shift. The trend today, they're gonna lose the 2028 election. Only hope siguro, unless kung magkakaroon ng massive fraud or dayaan, that's the only way na matatalo pa yung kandidato ng opposition, whoever it may be. Attorney, curious kami, ano yung posibleng radical move na pwedeng gawin ng administrasyon na pwede siyang makabawi? Ang radical dyan would be to change their position against the Dutertes, bring PRRD home, and get to the good side of the people. That's a radical change. Kasi right now, they are opposing the will of the people. Surveys will say the numbers will not... Attorney, ayun, medyo nawawala kayo. Mute ako eh. Yeah. Napindot mo yata, it says I was muted by the host. Okay. So the numbers will not lie. Yung the people are siding with the Dutertes. The people wanted this administration to bring home the former president, and that yung radical, talagang you will depart from your previous position. Na instead of fighting with the Dutertes, is that you get to the good side of your enemy, of your perceived enemy, yung mga Duterte. Because by fighting with the Dutertes, they must realize they're actually fighting with the people. They are subverting the will of the people. So that's the only thing that na radical na think ko magkakaroon ng pagbabago ng perception ng mamamayan sa kanila. But I don't think they will be willing to do it. Hindi nila to gagawin sa What about, attorney, yung filing of charges? Truthfully, filing charges dun sa mga taong sangkot sa flood control anomaly, especially the former House Speaker. Yun na nga, the operative word there is truthfully. Can it be done? I think the Filipino people has already made a decision on this. Na kumbinsin na tayong lahat that there will be no truthful investigation, there will be no truthful conclusion of these flood control anomalies. Kasi halos lahat kasi sila dyan maiipit at masasangkot. Kaya ang naging strategy nila for a long time now, for how many years now, puri diversion, and panlilito na lang sa taong bayan. I mean, look at the drama that unfolded before us. Exactly as I predicted, 48 hours, I released a video, sabi ko, the next 48 hours will be critical for SONA. They have to make it appear na meron silang isasampang kaso kay
Romualdez. And they did. Ano? Within the next 48 hours, yung ombudsman nag-file, yung kanilang panel of investigators filed with the ombudsman a case against Romualdez. However, hindi pa ito sa Sandigan Bayan pala. It was just with the ombudsman. So, dadaan pa yan sa proseso, matagal pa yan sa ombudsman bago makapagsasampa ng reklamo sa Sandigan Bayan. And then, last July 25, they also filed a case against Jojo Ang, representative of Iloilo, for involvement dun sa mga flood control projects, mga conflict of interest, amounting to about 170-something million pesos. But the case that was filed was not for plunder. Hindi kagaya kay Marcoleta, 75 million plunder. Ito, 170 plus. Graft and Corrupt Practices Act. So, this is a bailable offense. So, dito pa lang, kitang-kita ng taong bayan na parang hindi talaga seryoso to. I mean, this is just we're being entertained. They're putting up a show para sa lahat to see. Parang meron, kahit Pero wala. Sa nalalapi pong 2 taon ng administrasyon ni PBBM, may tingin pa ba kayong priority measures na magagawa niya at pwedeng aksyonan? Well, he hasn't shown anything. He hasn't said anything about priority measures. Ang mga pressing issues ngayon sa mamamayan, una, binigyan siya ng emergency powers to curtail yung mabilisang pagtaas ng presyo ng langis. We didn't use it. Hanggang sa bumaba na lang ito ng kusa. Ngayon, tumataas na naman yung presyo ng langis. Susunod na naman dyan uli yung bilihin. Automatic ang increase niyan. So, walang measures ang Pangulo to address this. And this is the immediate concerns of the people. Yung mga emergency matters like this, dapat nakatutugon agad ng pamahalaan. If they really wanted to do something, they can do this. In terms of policy, wag ayuda. Kasi yung ayuda minsanan lang yan. At ubus lang ang pera ng taong bayan. Dole out. Nang walang kabagay-bagay. At saka hindi siya covered niya ang lahat ng Pilipino. yung iilan lang. Yung Selected sectors only. Yes. Yung mga mahirap at saka yung malapit na daw maging mahirap. Hindi ko alam kung saan tayo na-categorize dito. Malapit na, doon na tayo sa malapit lahat. Maghihirap na tayong lahat. Ayan. So, Attorney, yes. Kasi ngayon po nakita natin yung pagbagsak ng approval at saka trust rating ng Pangulo mula nung nagsimula siya nung 2022 na ang taas almost 50+% ang kanyang puntos. Tapos ngayon nasa negative numbers na po siya. Anong indication nito? May sabi nga po nandun na ba on the verge of being a lame duck president si PBBM? Yes, he is. Actually, what is holding him up right now is yung lamang kanyang control sa pera, yung kaban ng bayan, sa militar, at sa mga opisyales, sa mga kapulisan, sa Kongreso. That's the only thing that is lifting him up. But insofar as the people's support is concerned, matagal nang wala ito. I mean, look at this. The numbers will not lie. Consistently, pababa ng pababa ang approval rating ni BBM. And it started nung una, nagkahiwalay sila. He destroyed his alliance with Sara Duterte. Yes, and then they sent Digong to The Hague. Natalo sila sa senatorial elections. And then eventually, major political allies are disappearing, like Chavit Singson. Kumala si Chavit Singson sa kanya. And I think even institutional support like that of the Iglesia ni Cristo, which supported him noong 2022, meron ng lamat ang relasyon. And sunod-sunod itong mga pagbitaw ng mga supposed political allies niya. Saan na siya kukuha ng suporta niya sa kasalukuyan? And the major numbers are slowly abandoning the president. And that will continue. Actually, hindi na 2 taon na natitira kay BBM. Practically, he only has about a little over a year. Kasi pagdating nito next year, ng 2027, actually less than 1.5. Kasi
The election is in May. Mhm. Yeah, pag-uusapan na sa 2027, pag-uusapan na dyan nila kung sino ang ilalagay nilang kandidato. And whoever that will be, dyan po posisyon ngayon yung mga kandidato ng administrasyon, yung mga politiko sa administrasyon, magkakaroon ng shift of alliances yan. They were either, pag naramdaman nilang mahina yung kandidato nila, magja-jump ship na yan. Ito na yung balimbingan. Dito na mangyayari yan sa Yung mga political sa 2020. butterflies. Yes, maglalabasan rin. Makikita mo parang mga paru-parong bukid nagliliparan na yan sa 2027. Attorney, sa assessment po ninyo, what went wrong? Ang ganda ng simula niya pero kung kailan patapos na at saka sabi nga dwindling down. I think greed came in. Itong naranasan natin, nasaksihan natin na pagnanakaw sa pamahalaan, insofar as yung mga flood control pa lang ang pinag-uusapan natin dito, in trillions of pesos. Hindi po ito ordinaryong pagnanakaw. This is talagang pandarampong. This is greed in its highest form. Yung hindi sapat yung sobre-sobre lang na SOP. Ngayon lang tayo nakarinig ng ganito ng maleta Oo, na kinukuha yung mula diretso sa kaban ng bayan. And they are not bothered by it. You know what I mean? They flaunt the riches, yung kayamanan nitong mga nakaupo sa pamahalaan, bibili ng mamahaling kotse, mamahaling bag, mga alahas, travel abroad, everywhere. Habang yung kanilang mga kababayan, tayong lahat, ay patuloy na nalulugmok sa kahirapan. And it's a sad situation para sa ating lahat. Kasi ngayon lang natin na saksihan yung ganitong klase at antas o level ng nakawan sa ating bayan na nagdudulot ng disaster sa ating lahat. Yung iba yung kahirapan, yung lubog tayo sa baha, yung nasisira yung mga tahanan. And the politicians are just, parang wala lang. Relax lang sila, basta mahalaga ay makapagbigay ng ayuda, feeling nila itong kailangan natin at iboboto pa rin natin sila kasi parang nabibili na yung buong taong bayan. Yung karangalan natin, nabili na nilang lahat. So I think that this is not, hindi to ordinaryong corruption I think this is pure evil that we are seeing right now. Attorney, one last point na lang. If you are to give grade to the President, ano po yung ibibigay ninyong grado sa kanya at sa kanyang administrasyon? From a scale of 1 to 10, this will be a failing mark siguro. Kung 75 is the passing grade, the President will get around 55. Ganun. Yan. Do you have any message po sa ating mga taga-subaybay? Nasa inyo po ang hapag. Well, sa mga kababayan natin, what we are witnessing at the moment is kagaya na sinasabi, hindi po ito ordinaryong korupsyon. Now, what we are witnessing right now is evil getting into the system of government, and we are the ones paying for it. So ito hindi natin ito mariresolve just by political action. Our faith will come into view, yung ating pong pananampalataya ay papasok po dito. At kailangan po tayong lahat, bukod sa ating pagkilos, yung sama-sama nating at walang tigil na pagsisiwalat ng katotohanan at pagkikipaglaban para sa kapakanan ng ating mga mamamayan. Patuloy po tayo sa ating panalangin. Pagtawag natin sa Panginoon. Kasi sa mga sitwasyong kagaya po nito, siya lamang po talaga ang totoong makakatulong sa ating lahat. Hindi po ito kaya ng gawa lang ng tao. Salamat po sa inyong lahat. And again, salamat po sa Net25 and congratulations po sa Iglesia ni Cristo sa inyong 112th year of serving the people and serving God. Thank you so much, Attorney.